December 2015, nirelease ng Yamaha Philippines ang unang Yamaha NMAX dito sa Pilipinas. Then 2020, nagkaroon ng facelift ang Yamaha NMAX at tinawag tong NMAX V2. And nitong March 2025, officially nirelease ng Yamaha Philippines ang bagong NMAX. May dalawang options ka. Yung una is yung NMAX Standard and yung top of the line nila na Yamaha NMAX TechMax. Nandito tayo ngayon sa Marilake para i-test ride tong bago ng Yamaha. Ito ang Yamaha NMAX TechMax. Visually, very minimal lang yung difference ng standard NMAX V3 at itong TechMax na V3. Pero if you try to compare it with the previous version which is yung V2, ibang-iba na yung taillight nito. Yung taillight is parang LED strips na lang siya. Yung upuan, napaka-generous, napakalapad pa rin as usual. Sa left side ng handlebar, nandyan mostly lahat ng controls. And then yung mukha niya, ang laki na ng pinagkaiba niya from the previous version. And on the side, makikita mo yung NMAX TechMax logo para ma-differentiate mo yung standard sa TechMax. And may makikita ka rin na YECVT logo sa may airbox area niya. Yung NMAX TechMax at yung standard ay parehong nakakiles na. Yung dashboard naman ni TechMax, merong split screen. Sa taas yung speedometer and then sa baba yung other details like yung RPM and yung map. Yung second screen, pwede mo i-customize kung ano yung gusto mo makita kagaya nito, kung yung RPM, speed, or map. May indicator din dyan kung ano yung naka-activate, kung sports or touring mode, tapos makikita mo rin yung levels ng Y-shift. Pag-usapan naman natin ngayon yung cockpit. Itong left side ng handlebar, nandyan lahat ng button controls. Nandyan yung standard buttons na kagaya ng busina, yung left and right turn signals, tapos yung high and low beam. Then, nandyan yung TechMax control buttons, kagaya ng Y-shift, yung home and back button, yung select button, tapos nandyan din yung trigger button para makapili ka from sports or touring mode. Meron ding dalawang front pockets na available. Yung sa kaliwa is open and kasya yung isang tumbler, and then yung sa right is merong cover pero hindi mailalock. Then on the right handlebar, nandyan yung controls para sa hazard, yung start button, and yung stop and start system ng Yamaha. Tara, akit na tayo! Engine is same as before, 155cc na may VVA 4 valves, pero ang pinagkaiba ni TechMax is naka-YECVT na siya. YECVT stands for Yamaha Electronic CVT. Ito yung technology na Yamaha na hindi na siya gumagamit ng traditional roller weights o bola sa CVT. According sa nakausap ko from Yamaha, may separate controller to na nakahiwalay sa ECU. Since electronically controlled na yung pulley, pwede ka nang mag-control ng downshift. Meron ka ng 3 levels of downshift na pwede mong gamitin paahon o kaya downhill. Siyempre may magtatanong, kailangan ba siya parating gamitin? Actually, naging tanong ko din yan before ko siya hiramin. To be clear, pwede mong paandarin or gamitin yung NMAX TechMax mo without even using yung Y-shift. Aandar yan. Nandyan lang siya on standby if ever na kailangan mo ng extra boost or extra power. Sa arangkada and ahonan, mararamdaman mo yung downshift. Iba yung power pag ginamit mo yan. Sa downhill naman, pababa ka, for example, galing kang Baguio, usually pag pababa ka, puro preno ka. Pero this time, instead na mag-burnout yung preno mo, pwede mo gamitin yung downshift para kumagat yung engine brake. Ramdam na ramdam mo yung feeling nung tinatawag na turbo pagkarangkada. Pero pagka naman downhill at ginamit mo yung downshift, hindi abrupt yung kagat. So hindi ka mabibigla sa downshift. Subtle lang yung kagat ng downshift niya pagpababa ng bundok. And pwede mo siyang kontrolin, depende sa needs mo kung level 1 to 3. Another update na nabanggit sa akin ng Yamaha mechanic is regarding sa Y-Connect. Hindi na raw siya katulad dati na naka-standby parate sa connection sa phone mo. Sasabay na lang yung pag-on ng Y-Connect pag naka-on na rin yung motor mo. Yung rear suspension, naka-subtank na, ibig sabihin mas maganda na yung play nito sa mga lubak, then mapapartneran pa ng sobrang lambot na upuan. For the brakes naman, naka-disc brake, harap and likod, tapos may ABS din pareho. Meron ding traction control to avoid slipping. Meron ding ride modes na pagpipilian kagaya ng sports tsaka touring. Ramdam mo din yung difference ng sports tsaka touring eh. Kung gusto mong medyo kalmado tsaka tipid-tipid, dun ka na lang sa touring mode. Pero kung talagang dire-diretsong power mode talaga.
Then meron ka ring stop and start system ng Yamaha which also helps you para makatipid sa gasolina. And syempre, nandyan din yung navigation system. Kailangan mo i-install yung Garmin app sa phone mo tapos i-prepare mo siya dito sa motorcycle unit. Lalabas mismo yung mapa dito sa malaking screen sa dashboard mo. For me, usable naman siya lalo na kung hindi mo talaga alam yung pupuntahan mo. And the only problem or the update na kailangan nito is to have a live traffic update. Sports mode pa rin. Silipin natin yung gas consumption. Tondo, Manila to Tanay Highlands. Average fuel, 36 kilometers per liter. Walwal traffic. All throughout ng biyahe natin, naka-sports mode tayo. Ginagamit natin yung Y-shift kadalasan for testing. Ngayon, paparamdam ko sa inyo yung mga differences nila nung Y-shift. Wala pa rin bawas yung gas natin, no? Boss, thank you. Thank you, boss. Sports mode, yan. Paparinig ko sa inyo, ha. Mga RPM siya. Kumbaga parang ginagamit na yung makina niya, which gives you yung feeling of boost. Talagang randa mo siya. Lalo pag arangkada, paahon, tsaka yung mag-overtake ka. Yun, dun mo magagamit ng todo yung Y-shift. Tapos pagka pababa, kagaya ng pababa tayo, magda-downshift tayo. Tingnan nyo, ha. Nakita nyo gumana yung downshift nya. Hello. Ang Yamaha NMAX TechMax na ata ang pinaka-advanced na scooter below 200cc. Meron kang YECVT, meron kang Y-shift, may navigation, may VVA, may TCS, may ABS, may stop and start system, at syempre meron ding ride modes. Kung tatanungin niyo ako kung gimmick lang ba yung YECVT, I will say no. Pwede mong hindi gamitin yung Y-shift on your daily commute, pero pag dumating yung time na kailangan mo itong gamitin, naka-standby lang yan on your command. Ang price tag ng bagong Yamaha NMAX TechMax ay 175,900 pesos. Kung hindi ka mahilig magkalikot and you want to experience the latest technology that Yamaha can offer, then this is the scooter for you.